May I request everyone to please rise and open up with me your Bibles in the book of Romans, chapter 1, verse 16. Romans, chapter 1, verse 16. Follow after me as I read. Therefore, you have no excuse, every one of you who passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things, and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance, patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first, and also to the Greek. For there is no partiality with God. For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them on the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Let's pray. Most gracious, loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this time and opportunity and privilege wherein we could gather together for one purpose, to worship you, Father, in spirit and in truth. For those were the kinds of worshipers whom the Father seek. May you guide us. May your Holy Spirit illumine our hearts and our minds, Father, that we'll be able to understand your words, be able to apply them in our daily lives, and be established in our faith to you. For this we ask and pray. In Jesus' mighty name, Amen. Let's all be seated. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa pribilehiyo na pod nga uban kaninyo sa pagdayeg, pagsimba diya sa ato ang buhi nga Dios. Dako kayo akong kalipay every first Sunday sa month kay tungod makauban na pod tamo. Og nalipay kog dako nga nakakita ko ganina sa mga kalalakinhan nga nag-awit. Dili gid mapugngan. Hapit na gyud ko makaluha. Mutulo akong luha nga makakita lagi ko nga mura ra ni sa una panahon sa anda. Ang mga boses wala gi kakupas-kupas. Medyo nagbawas lang gamay ang mga buhok pero ang boses nindot ra gyapon. So salamat sa Ginoo sa higayon na pod. Ug magpadayon kita sa pagsimba, pagdahig diya sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa pagtuon diya sa iya nga mga pulong. Ug magpadayon kita sa ato ang series diya sa sulat, epistle, letter ni Apostol Pablo diya sa mga taga Roma. Ug kani nga sulat, grabe og effect diya sa kuha, bisan sa ako ang pagtuon, pag-prepare every Sunday, there is a great epistle, profound nga mga kamatuoran nga gi-share
ni Apostol Pablo kanila nga mga believers ngadto sa Rome. Ang kini nga letter, para i-review lang tamo gamay, nga kini nga letter addressed sa mga Christians ngadto sa Rome, sa diha nga na house arrest na si Apostol Pablo around AD 50. Na house arrest na si Apostol Pablo kay tungod nag-petition man siya dito kay Caesar. Kay sa diha nga naa na siya dito sa nagadto na siya, balik na siya sa Jerusalem. Gi-persecute siya sa mga Hudyo to the point nga gusto siya patyon sa mga Hudyo kay tungod sa iya nga ginawali about sa gospel, about sa good news. Ingana kalisod ang mag-share sa una o good news kay tungod i-persecute yug ka, panitan yug ka og buhi, patyon yug ka, ilansang yug ka sa cross mo ang mga naagihan. Sa karon sa ato nga time dili na lisod ang pag-share sa gospel kay tungod naaman ta diri sa nasod nga free lang ang mag-share og religion about sa spirituality, sa Christianity. Unya, sa lain nga mga lugar, bisan sa ato nga time karon, maura gihapon nga mga persecution pero wala kato naghinder kaniadto sa mga believers, mga apostoles, mga disciples ato nga Ginoong Hesukristo aron i-share ang ilahang ang message mao ang good news, maayo nga balita. Unsa nga maayo nga balita bahin sa atong Ginoong Hesukristo nga siya Dios, siya anak sa Dios, siya ang gipadala sa Dios Amahan diri sa kalibutan nga daan na promise ngadto pa sa sinugdanan. Bisan pa dito sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang hangtod sa time nila Abraham, hangtod sa time nila Moses, hangtod sa tanan nga sa Old Testament nasulat na nga daan, na promise na daan ni Lord ang coming nga Redeemer nga magaluwas sa tibuok nga katawhan. And to remind you nga ang theme ni ini nga libro is all about ang good news ni Lord, ang maayo nga balita. Ug ang nag-comprise ka na sa duha ka kamatuoran, doktrina nga ato nga ginatindugan, mao ang doctrine sa justification ug ang sanctification. Makita nato ang iyaha nga theme diri sa verse 16 sa chapter 1 ug 17. Ngayon si Paul, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." So salvation, kamatuoran, ang purpose sa maayo nga balita, and that is justification. And then second nga purpose is ang ato nga sanctification. Pagka moingon kag ang justification, gideclare ka nga righteous. Ang sanctification, ginahimo ka nga righteous. Mo na pud sa verse 17. Ingon siya, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Pagka-justify, pagka-save nato, pagkaluwas nato sa diha nga nagtuo kita diha sa tong Ginoong Hesukristo, wala nagtapos dito ang iyang nga buhat sa kaluwasan, kundi nagapadayon ka na bisan sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip mga Kristohanon nga gina-set aside kita ni Lord, ginabalaan kita ni Lord, gina-make righteous kita ni Lord in accordance sa iyang nga pag-declare ka nato nga righteous. So it means that sa justification nato, gideclare kita nga righteous ni Lord, gideclare kita nga holy, walay sala. Masuton nato na kung ano, gideclare kita nga balaan, nga wala kitay sala. Og sa sanctification, sa chapter 1 hangtod sa chapter 3 hangtod sa chapter 5, nagahisgot ka na sa justification. And then chapter 6 to chapter 8, nagahisgot bahin sa pagkinabuhi nga Kristohanon, na justify na or sanctification. And then nagdeal siya sa mga Hudyo sa chapter 9 hangtod sa 11. And then sa chapter 12 onwards, moto siya ang ato nga application.
nga ang result ni ini, ang ultimate result ni ini sa ato nga nahimo na kita nga righteous, na justify na kita, gibalaan na kita ni Lord, makahimo na ta sa paghigugma sa Dios. Kay ingon sa atong kanta ganina nga magahigugma kita diya sa Dios. Dili ta makahigugma sa Dios unless kita nabag-o nga kinabuhi. Dili kita makahigugma sa Dios, which is ang ato ang godliness, o dili kita makahigugma sa isig katao nato, which is our righteousness. Dili kita makaserve diya sa government, makabayad sa atong mga buwis, sa atong mga responsibility. Dili kita makasubmit diya sa government kung wala kita diya sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ultimately, ang Christian lamang ang makakinabuhi gayod nga pagkapahimuot diya sa Dios. Dili sa ato ang kaugalingon, pero diya lamang sa pagtuo sa ato nga Ginoong Hesukristo. Faith alone diya sa ato nga Ginoong Hesus. Medyo taas ako ang introduction dito, magapas. Gamay na lang, minimize na nako ang word nga rat, pero mo na kamatuuran nga ingon ni Lord. Need nato ang gospel kay tungod revealed ni Lord ang iyang nga rat tungod sa ato nga mga sala, sa ato nga ungodliness and our unrighteousness. Then ang kaning sa chapter 2, kay pagtuon nila nga saved na sila, kaning nga mga religious nga mga Gentiles, apil na ta dito kay kita mga hintil man ta, dili man ta mga Hudyo. Apil ta diha, nabilong ta diha. So wala man nato na ginabuhat, so saved ta. Dili na nato kinahanglan ang gospel kay saved ta. Dili apil gihapon ang mga religious people. Then sa chapter 3, ang sa second part ni sa verse 17 chapter 2 hangtod sa chapter 3 verse 19, nagadeal siya sa mga Hudyo. Hangtod ultimately tanan nga humanity under sa kapungot ni Lord, guilty nga makondemn diha sa eternal lake of fire tungod sa ato nga mga sala. Ingon siya sa chapter 3 verse 10, verse 9 una. Ingon siya sa chapter 3 verse 9. What then? Are we better than they, mga Hudyo? Not at all. For we have already charged that both Jews and Gentiles are all under sin. As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside together. They have become useless. There is none who does good. There is none, not even one. So kitang tanan, violator sa balaod. Therefore, kitang tanan dapat stand condemn na gyud ang katawhan. Mo tayo ingon sa sa verse 19 diya sa chapter 3, ingon si Paul, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Kitang tanan mga katawhan under sa balaod sa Dios nga naka-violate niini, so that every mouth may be closed, magahilom. All the world may become accountable before God. Mo na ang purpose. Aron maghilom ta, wala gyud tay mabuhat sa ato nga kagalingon, mag-shut up gyud tanan nga mga baba, kay wala gyud maipahinambog, maipasigarbo diya sa iya nga kaugalingon. So diri sa ato nga ginakuan, part 2 kini dito sa ako ang gisugdan last time nga nagtindog ko diri. From verse 1 to 16 sa chapter 2, nagahisgot bahin sa principles of God's judgment. Mga realities, kamatuoran. Kay tungod ingon lagi sa Revelation nga i-judge ni Lord ang tanan nga katawhan sa iya nga second coming. Sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, i-judge ang tanan nga katawhan. Wala pa karon. Kay dapat kita, since condemn man ta, since naka-violate man ta, ug ang violation nato naga-deserve og kamatayon, wala sa nagibuhat ni Lord ang pag-execute sa ato. Wala sa niya gihandown ang iya nga judgment sa karon. Kay tungod buhi pa man ta. Pero present ang judgment ni Lord sa calamities, natural disasters, na ang mga judgment ni Lord nga naagi consequence ang ato nga every nga action. Tanan nga buhat nato naagi tanan consequence. Pero ang ultimate judgment ni Lord kanang sa iya nga pagbalik sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tanan atubang
diha sa ato nga judge, mao ang ato nga Ginoong Hesukristo nga i-judge niya ang tanan nga katawhan. Mo na giingon diha sa Acts chapter 17 verse 31. Ingon si Paul, kung naa dito siya sa Athens, Acts chapter 17 verse 31, ingon siya, because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness through a man, Jesus Christ, whom he has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Maupod na sa Revelation chapter 20, nga mag-aatubang tanan, maablihan ang book of life o ipagahukman sa Dios in accordance sa ato ang deeds. Mo na ang iyang divine plan. So kung kundahay ka na ang plano ni Lord, mahitabo man gyud ka na kay wala man gyud nag-fail ang scripture bisan pa sa sinugdanan, tanan man gyud matuman. Ingon si Jesus Christ sa Matthew chapter 5, 18 to 20 nga ang kalibutan ug ang langit mahanaw na, pero not a single stroke, a letter sa ako ang word mag-fail or mo mahanaw. Kay tungod matuman kining tanan nga nakasulat diri sa iyahang scripture. Mao man script man ni Lord from Genesis to Revelation, script kanini Lord. So matuman tanan. Kung kana matuman gyud ning ingon niya nga i-judge gyud niya ang tibok kalibutan. So kung i-judge niya, kinahanglan importante kay nato pasabtan unsa ang criteria sa iya nga pag-judge. So 6 nga principles kinahanglan nato nga matun-an. Una nga principle atong napamalandungan last time nga ang Dios magahukom based on sa knowledge. Ingon siya sa chapter 2 verse 1, therefore you have no excuse, every one of you who passes judgment, for in that you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. So kung ikaw gani maghukom, pasabot, nakabalo ka sa balaod. Dili man ka pwede maghukom sa imuhang isig katao kung wala ka nakasabot sa balaod. So paghahukman ka, based diya sa imuhang kahibalo. The more nga knowledge diya sa balaod, the more ang mauusab ang measure, ang judgment ni Lord sa iya nga paghukom diha kanimo. So mas gamay nga pagkahibalo sa balaod, gamay lang pud ang measure nga iyang paghukman. The more nga mas lalom ang iya nga pag-ila kana nga tao, pagkasabot sa balaod, the more pagyud ang iya nga paghukom, pag-judge, the same nga measure. Ikaduha, ang Ginoo maga-judge based sa kamatuoran. So abi nato nga makalingkawas kita kung tahig wala ta nagpatay og tao, makalingkawas na kita sa balaod nga dili mo magpatay. Wala ko nakakomit og pagpatay. Pero ingon si Lord, kung tahay na kay kasuko di sa imuhang isig katao, sama lang nga nakapatay ka. Kung tahay og nagtan-aw ka sa usa ka babae nga naay kaibog or sa kalalaki nga naay kaibog, sama lang nakakomit ka og adultery. So walay maka-escape. Ingon sa verse 2. And we know that the judgment of God is according to truth to those who practice such things. According to truth, ang paghukom ni Lord, walay maka-escape. And then, according to guilt, number 3 nga principle, God's judgment is based on guilt. Sa verse 4, ingon siya, or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Ang padayon pa nato nga pagkinabuhi sa ato ang life karon, wala pa man ta namatay, nagapakita ka na, nagamanifest ka na sa goodness ni Lord, sa iya nga patience, sa iya nga forbearance. Kay dapat lagi paghahukman na tanan nga nakalapas diha sa balaod. Ang purpose nga nung naga-exist paghihapon ta, despite sa ato ang mga sala, sa ato ang transgression, aron nga mag-lead ka nato into repentance. Mao na ang purpose. Pero tungod sa kagahi sa kasing-kasing sa tao, imbis na mag-repent siya, mangayo siya pasaylo diya sa Dios, nagpagahi pagit siya yun sa verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Mao na ang
basis sa iya nga judgment, sa ato nga guilt, sa ato nga pag-respond diha sa ato nga pagkasala. Ikatulo, ikaupat, God judges in judgment is based on deeds. Kung unsa ang ato nga buhat, ingon sa verse 6, who will render to each person according to his deeds. Pagahukman kita, mao man pud giingon sa Revelations chapter 20 verse 12. Sa giingon dia sa Revelations chapter 20 verse 12. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Paggahukman ang tao kung unsa ang iyaha nga buhat. Mao pa nagiingon dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Unsa giingon diya sa Jeremiah chapter 17. Saan na to kadali? Na ba diha? Sugwapog ma-flash na diya sa kuan no. Jeremiah chapter 17 verse 10 ingon siya diha. I the Lord search the heart, I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds. So pagahukman kita, pinaagi sa ato nga buhat. Ingon lagi ta nga ang kaluwasan dili pa pinaagi sa maayo nga buhat kay wala man gyud makabuhat og maayo except God. Pero ang ato nga ang paghukom sa ato based sa ato nga nabuhat sa ato nga deeds. So duha ka klase nga tao, ang tao nga makaproduce og maayo nga buhat kato sila ang mga nagahigugma diya sa Dios, lovers of God. Ingon siya sa verse 7. Ingon siya sa verse 7, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. Ang katong na change, na redeem ni Lord, moro to'y makahigugma og makabuhat og maayo nga buhat, maka-glorify diya kay Lord, maka-honor kay Lord, og nagapangita og immortality and eternal life, nagalong, naga-desire. Apan katong mga usa katong nagabuhat og dili maayo kay duha ka grupo kato lang makabuhat og maayo, naga-manifest or makita gayo diha sa ilaha nga kuan ang ilaha nga desire nga maghigugma diha sa Dios. Ang kabaliktaran pod, ang nagabuhat og dili maayo kato pong makasarili. Ang ilaha nga paglantaw katong mga wala na redeem, dili gid siya makaproduce og bunga. Mo ingon si Lord nga mahibal-an ninyo ang maayo nga punuan pinaagi sa iyaha nga bunga. Kay dili gid makabunga og maayo ang daot nga punuan, og ang maayo nga punuan dili gid siya makabunga og daot nga bunga. So ingon siya sa verse 8 kani sila ang mga selfish nga mga tao nga wala na redeem. Ingon siya sa verse 8, but to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth but obey unrighteousness, wrath and indignation. Katong ilang tan-aw lang sa ang ilang focus lang pang sarili lang yun. Ang ilaha lang gina-focus sama atong dato nga tao nga nagastore og mga kabtangan niya nga ingon siya, uy, daghan naman, naka-expand naman ko, nagdako naman ako ang resources. So, pwede na ako mag-inom, eat, drink, and be merry. Ingon si Lord nga, karong gabi, i-require na ko ang imuha nga kalag, kanimo. So, mao na ang selfish nga mga tao, kay tungod, wala na-redeem ni Lord. Kay tungod, ingon lagi ko, nga ang na-redeem lang ni Lord, mao lang yun makahigugma diya kaniya, maora po na makahigugma diya sa uban nga tao. Sa verse 9, ang result diya nga mga tao, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil. Who does? Ang nagabuhat og dili maayo. Of the Jew first and also of the Greek. Pero katong na-redeem nga tao, ang result diya kaniya sa verse 10, but glory and honor and peace to everyone who does good. To the Jew first and also to the Greek. So, i-judge ni Lord ang tao pinaagi sa buhat niya. Unsa nga buhat ka na?
kato nga na-redeem, naga-love kay God, nagalong og eternal life, nagalong og glory, honor, immortality, pero katong wala naga-love kay God, naga-love lang sa iyang kaugalingon, ang ilaha padulngan, indignation, and wrath sa Diyos. Kaya nga naman, ilahang pangkaugalingon raman ang ilaha nga ginalantaw, ginafokusan. So naanata karon ang man natong upat ka principle karon sa number 5 nga principle. Ang ikalima nga principle sa paghukom ni Lord, God's judgment is based on impartiality. Impartiality. Kabaliktad sa kanang partial, being partial. Karon nata sa impeachment, nagalantaw tanan nga mga mata sa impeachment trial ni VP Sara. So naay prosecution, napoy defense. So sa prosecution, ilahag yung paningkamutan nga ma-prove nga nakasala gyud. So pero ang mga naga-prosecute sa iyaha sa prosecution team, mura pog yung mga walay sala. Mura pog perfect yun, no? Pero anyway, gawas ta diya sa politika. Pero ang Dios, muhukom ang Dios based sa impartiality. Sa karon sa impeachment, balik lang ko gamay, nga kuan lagi kanang ang mga judges diha makaingon ta nga pipila or naa pa ba? Makabalo na gyud ta kung asa ilang stand. Kay nga naman nakabalo ta nga before pa lang ana nagsugod, nakaset na ng ilang judgment diha kay naa naman gyud sila gipaboran. Mo na ang partial nga kanang judgment. Partial nga judgment. Kaya makita naman nimo, masilip naman nimo kung kinsa man gyud ang pabor or kung kinsa man gyud mo boto og yes or mo boto og no. Pero ang ato nga Dios magabase siya sa iyang paghukom sa dili partial or dili walay favoritism, walay palabaw sa iyang nga kwan. Kaya mao pud ang iyang commandment. Ingon siya sa Leviticus chapter 19:15 nga dili kita mag look sa ato ang paghukom dapat kwan gyud just gyud nga paghukom. Ingon siya sa Leviticus chapter 19 verse 15, ang sige ingon diha. You shall do no injustice in judgment. You shall not be partial to the poor, nor defer to the great. But you are to judge your neighbor fairly. Maga-judge dapat ang tao. Mo na iha nga commandment mo pud na sa Deuteronomy chapter 16, 19 to 20. God's command is on injustice. Mo pud na sa Amos chapter 5, 11 to 12 nga nagamando sa mga Israelita nga dili siya maghukom, dili ta magwithhold og injustice. Dili na to i-hold ang hustisya diha sa tanan nga mga tao. Ihatag ang judgment nga fair diha sa katawhan. Mao bitaw na kanang sa Supreme Court or sa tanan nga nasod. Ang kanang symbol sa kanang judiciary sa justice, usa ka babae nga napiringan ang mata, unya nagagunit siya og timbangan sa pikas, unya sa pikas kay espada, no? Kay tungod ang katong piring sa iyang mata, katong na blindfold siya, nagapakita ka na nga walay paglantaw, walay favoritism, di mo makita kinsa imong ginahukman. Unya ang timbangan, fair justice. Unya ang katunga espada or katunga rod is ang authority aron nga i-execute nila ang judgment. So mo ni makita nato kaso karon sa ato nga panahon di na nato makita especially diri sa ato nga nasod kay grabe kayo ang injustice pero si Lord wala gyud just gyud si Lord. Fair gyud ang iya nga pag-deal. Bisan diri sa ato basi asa man nga lugar, makita gyud nato injustice. Bisan diri sa atong panagtigom na agyahapon ang injustice. Pero di kay Lord wala gyud partiality. Ingon siya sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 sa diha nga nagpili na si Samuel og kinsay mosunod kay Saul, kay namatay naman si Saul, kinsay ipuli, wala pa day siya napatay, wala disobedient man si Saul, so kinsay mosunod. Ingon siya sa
1 Samuel chapter 16, verse 7. Basahan na to kadali. 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance. Kaya ingon man si Samuel nga kini, kay tangkad man maayog pagbarog. Kini na siguro, ingon si Lord. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not a man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Walay judge, walay unfair, or walay partiality diya kay Lord. Bisan si Lucifer dito sa Isaiah chapter 14, nga kung appearance lang, panagway lang ang basihan, wala ay maki-compare diha kay Lucifer. Sa Isaiah chapter 14, sa giingon diya sa magsugod ta sa verse 12. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth. You have weakened the nations. But you said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne. I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of assembly in the recesses of the north. Pero diha sa verse 19, but you have been cast out of the tomb like a rejected branch, clothed with the slain who are pierced with a sword. So naagihap, bisan unsa kagwapo, kanindot, kasanag ni Satanas, ni Lucifer, gitambog gihapon siya sa Dios, sa diha nga naanay greed diya sa iyang heart, naanay rebellion diya sa iyang heart. Bisan sa kay James, dito sa James chapter 2 verse 1:1, maupod na ang command bisan sa ilahang nga mga believers. Kay tungod sa ilahang nga congregation, naanay partiality. Yun siya diha sa verse 1, James chapter 2 verse 1. My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes, and you pay special attention to the one who is wearing the fine clothes, and say, you sit here in a good place, and you say to the poor man, you stand over there, or sit down by the footstool. Have you not made distinction about yourselves, and become judges with evil motives? Moda ginaingon, ipakita ninyo ang inyong gugma diya sa Dios, pinaagi sa dili pag favor sa matag usa. Kay kung tahig na yung mga event nato diri sa mga panagtigom, bisan sa lain-lain nga mga kasimbahanan, especially na yung mga gathering about Thanksgiving or Christmas party, pagkatanaw gani na to, ina si Mayor ni sulod niyan ni apil man si Mayor, ibutang diri sa pinaka nindot. Akato siya ultimo ra man to siya dito ra sa gawas. Patinduga ra na dito. Bisan sa ato amo tingon ni James. Kay tungod ang tao lagi nagalantaw sa ato nga pang gawas. Pero kay Lord, walay partiality sa iyang nga paghukom diha kadato. God is fair when He judge without distinction whether Jew or Gentile. Ingon diha sa verse 12. Ingon siya, for all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Pag ingon ni Apostol Pablo nga sinned without the law, kato ni mga Gentiles nga wala nahatag kanila or natudlo kanila, wala gihatag diya kanila ang Mosaic law, katong mga 10 commandments or katong 613 commandments diya sa Old Testament. Tanan nga makasala nga wala kanila ang balaod, ma-perish, mag-perish without the law. Ug tanan nga under the law, and all who have sinned, tanan nga nakasala under the law, pasabot katong mga Hudyo or mga nakabasa sa Scripture, sa Old Testament, pagahukman, pinaagi sa balaod. Walay partiality. Tanan gyud nga nakasala diya sa tubangan sa Dios, pagahukman gyud sa Dios, mag-perish yun diya sa Diyos. Kay
dili man sa ato nga pagka-memorize sa Bible, sa scripture, the more nga daghan kitag ma-memorize, mas favored kita ni Lord. Dili. Kay tingod ingon sa verse 13, for it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Dili kay tungod hawd ka ito sa scripture nga murag naka-escape na ta diha sa iya nga paghukom. Dili man diha ang basis ni Lord. Maga-base si Lord sa ato nga buhat. Mo ingon siya nga, not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law. Mo ingon si James, sa James chapter 3 verse 1, let not many of you become teachers. Kay the more nga nagatudlo ka, the more ang judgment, stricter ang judgment ni Lord diha kanimo. Kung tanawon nato sa Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse 46. So niya diha sa Luke chapter 12. Nga si Lord, the more ang pagkasabot nato sa scripture, the more na kita familiar sa scripture, the more siya ang iyang pagdiscipline diha kanato. Luke chapter 12 46 to 48 ingon siya diha. The master of that slave will come on a day when he does not expect him. So naa duha ka ulipon. Nya mubalik na ang ilang master gikan sa journey. Ngayon siya, the master of that slave will come on that day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and assign him a place with the unbelievers. And that slave who knew his master's will and did not get ready or act in accord with his will receive many lashes. Katong nakabalo sa kabubuton sa Dios, pero wala nag-act in accord sa iyang mando diya kaniya, makadawat og daghan nga mga latos. Sa verse 48, but the one who did not know it, katong kanilang wala kay nakabalo, and committed deeds worthy of flogging, will receive but few. So i-judge ni Lord in accordance sa ato nga pagkasabot, pagkabalo, pagkapamilyar sa scripture. Mga wala gyud makapasigarbo, walay makapanghinambog yun sa iyang kaugalingon. Religious ko kaysa niya. Kay tungod nasayod man ko, memorize man ako ang scripture. Pero dili lagi kana ang pag-apply sa scripture diya sa atong kinabuhi, diya ta pagahukman diya sa Dios. Ingon siya sa verse 14, for when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are a law to themselves. Kani nga mga Gentiles kay tungod naalagi kaning kuan nila kaning discrimination sa ilang time. Ang mga Hudyo di gyud na muduol sa mga hintil. Kay nga naman hugaw man gyud ang hintil diya sa ilaha. Moto si Pedro dito sa Acts chapter 10, halos di gid siya mosulod unta dito kay Cornelius or di siya kabalo sa purpose hangtod gi na vision nga gi pakita ang Ginoo nga kaon ani Pedro kaning mga mahugaw nga mga hayop. Ingon siya, Lord forbid. Wala pa gid nakatilaw ang akong babaan nga mga pagkaon kay bawal man gid na. Ingon si Lord nga pagkaon kay tanan nga akong gihinluan limpyo na. So ang bisan kay sa mga Christians or Gentiles, pareho lang ang salvation maga-apply usab diha kanila. Nga ingon si Pedro, grabe gyud ang Ginoo ingon siya sa Acts chapter 10:34 nga wala gyud partiality diha sa Dios. Ingon siya sa chapter 10 verse 44, while Peter was still speaking, these words are holy. And say it before sa Quran. Ingon siya sa verse 34. Opening his mouth, Peter said, I most certainly understand now that God is not one to show partiality, but in every nation, the man who fears him and does what is right is welcome to him. So walay partiality. Mahudyo ba ka or ma-Gentile ba ka? The same. Ang mercy ni Lord, ang gospel, pinaagi sa pagtuo diya sa iya nga bugtong nga anak nga gipadala diri sa kadlibutan luwas diha kanila.
So kamo nga kanila nga mga hintil, ingon siya sa atong verse nga gibasa, katong mga hintil nga wala kanila ang written law, wala sila nakabasa sa law, pero diha sa ilang kaugalingon, ginabuhat nila kung unsa ang nakabutang sa balaod, kana nga pagkahibalo, kana nga pagbuhat nila, nagabuhat na sila instinctively diha sa ilaha nga kasing-kasing. Those were the law in themselves. So bisan wala, dili sila mga Hudyo, kato nga mga hintil, wala ang balaod ni Lord diha kanila, pero kay tungod nagabuhat sila og mga butang in accordance sa balaod, sama lang nga naa ang balaod diha naga-apply kanila. Sa verse 15, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Kaya nga naman, nakasulat diha sa kasing-kasing, design ni Lord, nga naagyod diha sa ato ang kasing-kasing ang balaod ni Lord. Asa nga paagi? Diha sa ato ang conscience. Gina-prove ka na bisan dito sa science. Actually, ginagamit usab ka na sa ato ang mga aparatus. Kanila dito sa Africa, kung tayo naagani ang tribe dito, kung tayo makadakop gani sila og kawatan, ilahan na nga palinyahon or kanang naay nakawatan, palinyahon nila tanan nga suspect diya sa atubangan sa katawhan. Unya, ipagawas ng ilang mga dila. Pagpagawas sa dila, naay kanang kutsilyo gani or kanang tinidor or spoon, ibutang nila na diya sa dila. Kung tahay gani ang kanang ang spoon, dili siya mahulog, pasabot nagpilit siya, naay saliva diya sa iya nga dila, pasabot dili siya ang nangawat. Pero sa time nga katong mahulog na gani itong spoon diya sa iya nga dila, automatic ma-declare to siya nga siya ang kawatan. I-judge to siya. Nga naman, naka-imprint lagi diya sa kasing-kasing sa tao nga kung tahay makasala siya, baskin pag wala sila nakabalo, bisan pang mga tao dito sa bukid, naa sa talaingod or lain-lain nga bukid, baskin wala sila kabasa sa Biblia, makabuhat gani sila og balaod, kuan gyud diya sa ilang conscience. Ang ilahang kuan kanang ilahang biology kanang sa kuan gyud sa tao, design sa tao, mo effect gyud na. Mao bitaw ka ng lie detector test, effective kaayo. Kay nga naman, kay kung tahay ang isa ka tao nga namakakyud siya, pag lie detector test, makita gyud ang effect. Nga naman na mahitabo man na. Kay kung kita gihimo lang ang mga robot, dili na mo take effect. Kay kung tahay naka-program nga ingana ra gyud ta. Pero kita nga mga tao gi-design in the image, likeness ni Lord, na design nga naa ang balaod imprinted diha sa atong kasing-kasing, naagyud diha sa atoa ang kuan nga mo defend kanato or mo accuse kanato ang scripture every time nga makakunimit kita og sala, every time nga maka-violate kita diha sa law. Mo na ingon siya diha, their conscience bearing witness, in their thoughts alternately accusing or else defending them. I-defend sila kung wala sila nakabuhat og mali. I-accuse sila kung tahay nakabuhat yun sila og mali. Nga naman, bisan sila mga hintil, bisan wala silang scripture, kay tungod na agid diha written ang law, ang balaod ni Lord diha kaniya. So walay excuse, dili nga matawag si Lord nga unrighteous or partial nga judge kung magahukom ang Dios kay tungod na imprint na diha sa kasing-kasing sa tao every time nga makasala siya, nga nakakommit gyud siya diha sa iyang sala. Makaingon ang tao, ang baba sa tao mo hilom gyud pagkahukman na sa Dios ang katawhan, kay tungod wala gyud unfair injustice diya sa Dios sa iya nga paghukom. Dili gyud makaingon ang tao nga unfair ka Lord, dili ka just. Mo na gingon ang argument ni Apostol Pablo diya sa chapter 3 later on, nga ingon siya sa verse 8, and why not say, as we are slanderously reported, as some claim that we say, let us do evil that good may come. Their condemnation is just. So matawag ba nimo nga unrighteous si Lord kung paghahukman ka nga wala man ka nakabasa sa scripture? Dili. Kay tungod naka-design, written sa heart sa
tao, ma-expose ang kasing-kasing sa tao. Kung unsa ang kasing-kasing sa tao, maunay mo gawas nga buhat sa iyaha nga panggawas. Mo tingon si Lord sa Matthew chapter 15 nga walay hugaw nga musulod diya sa baba sa tao. Kay musulod ra na siya sa iyang tiyan, kalibang ra na niya later on. Pero ang hugaw katong naa diya sa kasing-kasing kay paggawasan ng kasing-kasing maunay maga-defile sa tao sa iyang una-una sa iyang nga mga buhat. Maunay mo defile diha kay kaniya. Kay tungod ang kasing-kasing sa diha. Kay sa una nga time sa panahon ni Adam dito sa Garden of Eden nga wala pay sala prior sa fall sa tao, walay sala. Automatic kay written naman ang balaod ni Lord. Automatic lang yun siya mo obey kay Lord. Pero sa diha nga nakasala na siya kay Lord, naga-obey na siya diha sa sala. So matun-an na to later on dito sa chapter 6 sa doctrine sa sanctification. So ingana mag-judge si Lord, dili siya unfair nga judge. Dili siya unfair nga judge. Ikaunom, God's judgment is based on motives. God judges on the basis of knowledge sa atong kahibalo, in accordance sa kamatuuran, to truth, and then in accordance sa ato ang guilt sa atong kasing-kasing, according sa ato ang deeds, and then according to impartiality, without favoritism. Ikaunom, based sa ato ang motive sa ato ang kasing-kasing. Ingon siya diya sa verse 16, sa ato ang last verse. On the day when according to my gospel, God will judge the secret of men through Christ Jesus. Mga tanan nga mga tinago sa kasing-kasing. Kay tungod ang Dios makakita gayud kung unsa ang nasa sulod sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang huna-huna. 1 Chronicles chapter 28 verse 9 sa gingan diha. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. As for you, mo ni ang charge ni David kay sa iyang anak, si Haring Solomon. As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with whole heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every intent of the thoughts. If you seek him, he will let you find him. But if you forsake him, he will reject you forever. Pagahukman ang kalibutan sa Diyos, pinaagi sa motive sa heart, kay tungod ang Diyos, makasearch gyud sa kasing-kasing tanan nga mga tinago diya sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Ang Diyos lang ang makahimo ni ana. Sa Jeremiah chapter 17 verse 10, ingon siya diha. Jeremiah chapter 17 verse 10. I, the Lord, search the heart. The same sa atong gibasa kanina. I test the mind, even to give each man according to his ways, according to the results of his deeds. So, kinahanglan gayod sa tao ang gospel, ang kaluwasan. Una kay tungod ang tao, wala gayoy capacity nga makaluwas diha sa iya nga kaugalingon. Sa iya nga outward nga act, sa iya nga buhat, sama dito sa chapter 1, or sa iya nga inward nga act, or motive sa iya nga heart, makita gayod diya sa Dios nga wala gayo makalingkawas diya sa mata sa Dios kay tungod ang Dios makakita gayod sa ato ang heart. Only way nga makalingkawas kita sa judgment ni God is ang gospel, ang good news. Kay tungod pinaagi diya sa maayo nga balita, ingon si Apostol Pablo, naay gahom aron sa alang sa kaluwasan sa tanan nga katawhan, mahudyo ba ka or mahintil. Nakabasa ba ka sa scripture or wala, kinahanglan gyud nato ang kaluwasan kay tanan kita naka-violate diya sa judgment ni Lord. Only by faith diya sa ato ang Ginoong Hesukristo nga siya anak sa Dios,
Siya ang promise nga Messiah. Siya ang promise nga Redeemer. Nga gituman gayod ang mao nga promise sa Dios Amahan nga gipadala niya ang at iya nga bugtong anak diri sa kalibutan kay tungod wala gi way of escape diha sa tao aron nga maluwas niya ang iyang kaugalingon nga kinahanglan gyud Dios ang mo himo og paagi aron nga makalingkawas ang tao diha sa iya nga kapungot. Ma-appreciate nato ang maayo nga balita, ang good news, ang gift diha ni Lord. Nga bisan ang ato ang faith diha kaniya, dili gikan diha sa atoa. Kundili grasya kana ni Lord. Ingon siya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved, not of your works, lest any man should boast. Even the faith is not of yourself, it is a gift from God for everyone nga magatuo diha kaniya. So makita nato nga ato ang buhat. Makita nato nga ato nga condition sa diha nga naluwas na kita nga unsa gyud ang kamaayo ni Lord, unsa gyud iya nga mercy ni Lord, unsa ang iya nga grace nga magpadayon kita sa pagkinabuhi, nga mapasalamaton, mga magakinabuhi kita nga naa gyud ang humility diha sa atong kasing-kasing, knowing nga wala gid kitay mahimo sa atong kaugalingon, only lang lamang sa kaluwasan nga grasya, libre nga gasa diya sa Dios nga makabuhat kita og maayo makapahimuot diya kaniya. Magaampo kita. Most gracious, loving, heavenly Father, Lord, we thank you for what you have done. Kami mga tao Ginoo nga imuhang gibuhat has gone astray and went to our own way. But salamat Ginoo nga pinaagi sa imo nga gugma, sa imo nga grasya Ginoo. Imo nga gipadala, imo nga bugtong nga anak, amo ang Ginoong Hesukristo. Nga siya Ginoo ang nagpasan, nagangkon sa amo ang mga sala. Nahimo nga tunglo, nahimo nga curse diha sa cross. Aron nga ang penalty nga dapat diha kanamo Ginoo nga kami ang mag-aangkon, ikaw ang nagpasan, Ginoo. Ikaw ang nagdala sa amo ang mga sala diha sa cross. Aron nga babayaran ang penalty sa amo ang paglapas diha sa balaod, mao ang kamatayon. Og tungod ni ana Ginoo, itagaan mi nimo og pagtuo, faith. Aron nga makatuo diha kanimo og maluwas kami. Og ang imuha nga pagkamatarong, ang imuha nga righteousness, pinaagi sa pagtuo diya kanimo, imuha nga gi-credit, gi-impute, gi-reckon, Father, on our behalf, ang imuha nga righteousness diya kanamo. Aron nga naa kay way, or choice, or judgment, nga i-declare nimo kami, nga matarong, dili sa amo nga pagkamatarong, kundi ang righteousness ni Jesus Christ through faith diya kaniya imputed to us nga mga believers. Kana Lord, enough nga makapagpasalamat diya kanimo. Magkinabuhi Ginoo nga balaan makapahimuot diya kanimo. Kay tungod sa imuha nga bala, kung kinsa ikaw nga balaan nga Dios o ang imuha nga kahibulungan nga buhat diya kanamo. Salamat ning tanan sa ngalan sa mong Ginoong Hesus. Amen.